Mga bossing, eto na nga po. Kudeta sa Senado. Ayan. Umaalingasaw po, mga bossing, na meron yatang kudeta na mangyayari sa Senado. Mga kababayan. Pakinggan po natin tong balita na ito. Balita at nagseserbisyo. Ito. Nagbabalita at nagsaservisyo po. Sino? Itinanggi ng ilang senador ang umunay kudeta sa liderato ng Senado. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Senado si Robert Mano. Kuyang Robert. Tony, humugong ang sinasabi. Kasi mga kababayan, ang unang iisipin natin, bakit ba nagkakaroon ng ganitong mga usapin? Bakit ba nagkakaroon ng ganitong mga pagtatangka na kakalabanin ang Senate President, no? Na si Chis Escudero. Ang una lang na papasok sa atin dyan, mga kababayan, ay sinusubukan nila na maging pro-Duterte yung buong Senado, mga kababayan. Bakit to? Kasi sa Congress lulusot na eh. Wala na pong pagtatanong dun. Lulusot at lulusot na. So ngayon, gusto nilang 100% na yung Senado ay boboto nang hindi matuloy ang impeachment. Yan ang nakikita ko dyan, mga kababayan. Sabing kudeta kasunod ang napipitong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung saan si Senator Cynthia Villar umano ang ipapalit kay Senate President Chis Escudero. Pero sabi Opo. Cynthia Villar, ilang buwan na lang. Kailan ang botohan? Mayo? Hunyo? Kailan ang botohan, no? Ilang buwan na lang din po yan. Medyo kung ganun ang mangyayari, mga kababayan, kapansin-pansin po, no? Tapos na yung kanyang termino para kalabanin pa si House Speaker, si Senate President Chis Escudero, mga bossing. Kumbaga manggugulo na lang mga kababayan kung sakali. 'Di ba? Sabi ni Daddy Rob C, naku, Villar, kakatakot. Naku po, ayan na naman sila. Lahat gagawin para lang makuha ang gusto nila, sabi ni Delia Rosario. ni Villar, patapos na siya sa Senado kaya malabong manggulo pa sila. Ayaw naman magkomento ni Escudero sa anya'y chismis lang at atupagin lang anya nila ang kanilang trabaho. Sinabi naman ni Senator J.V. Ejercito na walang kumakausap sa kanila at Ano daw, wag daw iban ang comment ko. Moderator, bakit di nyo matanggap ang mga katotohanan? Ban ang comment, ayan nga, nabasa ko. Oh. Sino nagbaban? Ano kayo? Nag-hallucinate kayo? Na ibinaban namin yung comment nyo? Bakit nandyan? Nababasa namin. Kayo nagpapalabas na naman kayo. Doon sa channel ni Mark Ramos, binaban yung comment namin. Sinasabi nyo, ayan, nababasa yung comment ninyo, Nagpapabiktim na naman kayo, walang pinapipirmang resolusyon. Para naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, hindi kailangan ng pagpapalit ng liderato ng Senado sa ngayon. Sino naman maglalakas ito na lalapitan na wala? Sa tingin nyo, mga kababayan, sino yung nagpupush niyan na magkaroon ng palit na liderato sa Senado? Sino sa tingin ninyo, mga bossing? I've been supportive of leadership of Senate President. Wala ma-blessing in disguise. Kung sakasakaling umakit yung impeachment dito sa atin, is abogado yung nag-represent. Wala rin naman nung naririnig si Senator Ronald De La Rosa ukol sa sinasabing pagpapalit ng liderato. Pero ako nakikita ko, mga kababayan, sumusubok sila, Sumusubok po sila na at least masigurado nila na pag pumanik po yung impeachment doon sa Senado, 100% na kumbaga hindi pwede yan ang magiging boto ng mga senador. Ang nakikita ko dito, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, magkakaroon po ng konting pagka-atrasado yung impeachment na yan, Magkakaroon po ng konting pag-usog. Yan ang pinakasigurado. Bakit mga bossing? Pag umusog ng konti yan, doon sa Senado, madaming mga DDS na mga senador ang wala po sa top 12. Ang hindi po makakabalik sa Senado. Sa pangunguna po
ni Bato de la Rosa. Nandiyan din po si Tolentino. Nandiyan din po yung dalawang Cayetano. Hindi ko sila mga nakita, no? Doon sa top 12. Nalalagas ho, mga kababayan. Sa madaling salita po, alam ng mamamayang Pilipino kung sino yung dapat mga mawala sa Senado upang sa ganon mabaklasan o matanggalan ng problema ang bayang Pilipinas, no? Mawala yung mga hindi marunong magpaliwanag kung saan napunta yung pondo ng bayan. Yan ang nakikita ko. Pagkatapos ng eleksyon 2025 midterm, saka nauusad dyan, saka saktong papanik na po yan sa Senado, mga bossing. Saka na po yan aangat sa Senado. Kasi wala naman pong usok kung walang apoy eh. Nakikita ko dito, merong mga pag-uusap, kaya lang hindi huubra. No? Malabo po, mga kababayan. Napakalabo po, mga bossing, dahil pagdating ng midterm election, tapos ang mamamayang Pilipino nagsalita at bumoto nung mga tao na pro-impeachment, dahil nakita po natin, dahil hindi po tayo bulag, dahil po yung mga senador na papalit na mga yon, hindi bulag. Wag lang kayong boboto ng mga NPA na tumatakbong senador. Okay? So, madaming senador na tatakbo dyan. Ang alam ko, si Mark Gamboa, pro-impeachment yun, si Mark Gamboa, no? Na kaibigan natin. Ako ho, kahit na sabihin mong imposible at napakahirap ng tatahakin na laban o karera ni Mark Gamboa. At kahit po sabihin, nasa pang 25, tuloy lang po ang suporta ko sa kanya, mga kababayan. Oh. Di ba? Alam ko, yung si Mark Gamboa, pro-impeachment yan. Kaya, revisahin nyo po. Graduate yan. Nakapag-aral yan. At kapag ka nanood po kayo nung mga vlog niya, talagang nakakapagbigay po yan ng magandang komento pagdating po sa political. Hindi ko lang tanda kung graduate siya ng Lasal o ng Ateneo. Ngayon po, mga bossing, ang isa sa iniisip ko, no, si Bongo, nandiyan, nasa top 5 yata si Bongo, no? Pero madami pang mahihimas-masan dyan ng mga DDS dahil nga bumabalandra na sa kanilang muka, no? Yung mga hindi maipaliwanag. Mabubunggo sa sahig kasi malalaglag si Bongo. Ateneo ata si Sir Mark. So ngayon, mga kababayan, ang nakikita ko na isa sa mga kumakausap para magkaroon ng regodon o magkaroon